tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin, ano? But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, ha? There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, inoccupied daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Taiwan, 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the South China Sea. What is the South China Sea? Di mo ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahihirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ng kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. These are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina, but until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. So yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman. I agree with you. But with all due respect, the policy of the government at... Walang eksaktong demarcation ng mga hangganan para sa lugar sa South China Sea na bumubuo sa West Philippine Sea. Ang administrative order na opisyal na pinangalanan ang lugar ay tinukoy ito bilang mga sumusunod. Sa batas ng Pilipinas, ang West Philippine Sea ay tumutukoy lamang sa mga bahagi ng South China Sea na sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas na bahagi ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa. Naging opisyal ang pagbibigay ng pangalan sa lugar sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29 na inilabas ng nooy Presidente Benigno Aquino III noong 5 ng Setyembre taong 2012. Binanggit din sa kautusan ang Presidential Decree No. 1599 na inilabas noong 1978 sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos na itinatag ang Philippine EEZ, gayon din ang Republic Act No. 9522 o ang Baselines Law na pinagtibay bilang batas noong 2009 sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na naglalarawan sa mga baseline ng kapuluan ng Pilipinas. Iginiit ng administrative order ang pag-angkin ng Pilipinas sa EEZ nito sa South China Sea na nagsasaad ng posisyon ng gobyerno ng Pilipinas na mayroon itong mga karapatan sa soberanya sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea over the West Philippine Sea Area at inherent power and right upang italaga ang mga lugar na pandagat nito na may angkop na katawagan para sa mga layunin ng pambansang sistema ng pagmamapa.